Richard Gomez, kasama ka sa ruling class ng Pilipinas. Nakailang term ka na diyan sa sa Kongreso, yung asawa nagrerelyebo kayo. Ano, nagpasasa lang kasi kayo, mga ano. Hindi ba yung hindi ba maabot ng isip mo yung kasalanan mo din dito? Mga well, talagang na po tayo na gumagaang po ang sama ng loob natin 'pag tayo, eh. Well, para kay Richard Gomez, Congressman, ng Leyte ba, and asawa governor sa Leyte, if that's still the case today. Sila po ay kasama po sa ruling class pero siya po ay nagrereklamo. Richard Gomez deletes post after drawing flack over bus lane run kasi sa Twitter ata. Nagreklamo, matindi po siya tungkol doon sa bus lane daw dahil naipit siya ng 2 oras po sa EDSA. At gusto niya dapat yung bus lane daw buksan na po para sa lahat. So ito po, 2 hours in EDSA traffic and counting from Makati, Ayala, nasa SM EDSA pa lang ako up to now. Quezon City ang punta ko, 1 or 2 hours pa ba? Ilang bus lang ang gumagamit ng bus lane, bakit hindi buksan during heavy traffic para mas lumuwag ang traffic? Actually, hindi po makakatulong din po yan. Kahit buksan po yan, the same volume will get stuck there. Kasi taon-taon pinagmamalaki po ng automobile o car companies po, nakakabenta sila ng 20,000, 50,000 na sasakyan. Ilang kumpanya po yan. Dagdag po yan sa lansangan sa Metro Manila. May dagdag ba? May nakikita ba tayong dagdag na flyover? Dagdag na tulay na pako po yung bilang ng tulay makaraan po sa presidency ni Duterte na yung mga huling na dagdag puro donation ng China. Ayaw naman nila ngayon ng donation ng China. Ay di magdusa po ang buong bansa. Gobyerno ni Bongbong Marcos ng mga Amerikano. Ano? O ano bang gagawin natin? Hindi ba tayo magmumura? Nagmumura na nga. Si Richard Gomez pero winidraw niya yung kanyang tweet ba? Tweet ba to? Mukhang Facebook no? Dahil may 3 dots doon. Facebook post. Ano? Anyway, Richard Gomez, kasama ka sa ruling class ng Pilipinas. Nakailang term ka na diyan sa sa Kongreso, yung asawa nagrerelyebo kayo. Ano, nagpasasa lang kasi kayo, mga ano. Hindi ba yung hindi ba maabot ng isip mo yung kasalanan mo din dito? Mga well, talagang na po tayo na gumagaang po ang sama ng loob natin 'pag tayo, eh. Anyway, in the meantime, hindi natin maayos po. By the way ba, yung traffic nga pala, kaado, ano, yung pag darating po yung sasara ang Guadalupe Bridge, patay ang EDSA, ano? Di lalong mas kailangan nila yung Estrella Pantaleon Bridge nagawa ng China pero walang nagbabanggit, walang nagpapasalamat po, ano? Pero lahat po yung mga yon bubuhos po diyan sa alternative route including Kalayaan Bridge. Ay doon naman po 3 oras ang traffic po, ano. Well, anyway, ganyan ang Pilipinas under Bonjing, under the Junior. In the meantime, ang ating mga galing na mga general po, magagaling na Browner na yan, ano. Gustong bumili po ng mid-range missiles, kada nilagay ko, nag-research po ako, kada mid-range missiles, pinakamura $75 million. Hanggang $118 million per missile today, December 2023 pa po yung data na yan. At kung jet planes naman na moderno daw, 40 fighter jets daw, FA-50 Block 20 is priced at $45 million per, no? Or 35 cheap, yung Korean yan. 35% cheaper than Swedish Gripen at and 50% cheaper than the F-16 ng Amerika. Anyway, so yan po ang gustong gastusin po nila General Browner, nila Guido Teodoro. Yan ba ang mga irresponsableng mga general po? Dapat po tularan po nila doon sa Niger, ano bang general po doon, no? Na nagkudeta at pinutol niya ang mga kontrata ng kanilang dating colonial master, ang Frances, na may monopolya po sa mining ng uranium po ng Niger. Ano?
and so on and so forth. Ano pa bang ibang minerals na pinutol niya yung control ng Frances, at ni-nationalize niya. That is what we need to do. Kayong mga military, ano, alam namin po, nagmo-monitor po kayo sa amin, meron pang mga subaybay po sa amin, nanghaharas pa po by text some of our friends, no? But darating po ang araw na kayo siguro ay mautusan ng mga mulat na mas higher officer po ninyo na gumawa ng tama na inaadbiso po namin dito. So, wag lang kayong mambastos by texting people left and right, ha? Darating ang araw niyo kung hindi niyo tigilan ng pang-aabuso po ninyo. Meron tayong mga kaibigan po din sa military, so pag-isip-isipan po ninyo 'yan, no? Okay. So, ayun, tuntua naman ang mga foreigners sa Pilipinas. The Philippines $35 billion military modernization plan explained. Lahat po 'yan utang. Anyway, I don't know what they think how this will help the country, kundi matulad lang po sa Ukraine na bili ng bili, utang ng utang ng military loans, ngayon na halos durog na po ang buong bansang Ukraine. Okay. Ito naman pinagmamalaki naman ng economics pa ba tayo, no? Yes. First daw in Southeast Asia, Philippine Coast Guard receives uncrewed, meaning unmanned, walang robotic po, surface ship for monitoring daw ng environment and so on, no? Philippine Coast Guard daw. Alam po ninyo, yung mga pagyayabang po ng media tungkol sa ating military ay talagang nakakatawa lang po dahil po ito from Indonesia. Indonesia's artificial intelligence enabled unmanned submarine to perform surveillance attack mission. So marami tayong nababasa tungkol sa pinagyayabang sa military po natin. Kulelat pa rin po tayo dahil wala tayong pera actually. At pinipiga po ninyo yung hirap na po na ekonomiya natin para sa mga pagyayabang po ninyo na hindi naman dapat po na wala sa lugar po, na nakakasira po ng ekonomiya natin para sa mga disenyo naman ng Amerikano para ibangon po tayo sa utang sa military sales po nila. At wawasakin. Yes, Kado, go ahead. Time for you to come in. Hindi mo mapipigilan yung komento dahil yung mga general na yan, yung General Corps, yan ang pinagkikitaan nila ng pera para sa kanilang mabunying retirement. Habang bumibili ng armas, ang laki ng kita ng mga hayupak na yan. Oh. Kanina nabanggit mo yung kuryente. Tama ka. Tataas nila yung presyo dahil kailangan daw nila ng kapital. Sa atin din naman nila kinukuha yung kapital. Wala talaga eh. Talagang nabudol na tayo ng gusto. Our backs are to the wall. Hindi ba nyo napapansin, mga kabansa? Wala na tayong patutunguhan. Ang likuran ninyo, mamaya-maya yung mga private schools magtataas na ho. Magtataas na ho ng tuition yung mga yan. At ang ating so-called free elementary education, hindi naman ho free. Bakit? May mga kamag-anak ako na humihingi ng pera. Paano pera? Project daw ng mga anak. Ako hindi ba nasa public school ang anak nyo? Ay, sabi niya, Kuya Ado, alam mo ba, meron silang pinapiprint pa sa computer. Wala naman kaming printer. So pupunta pa kami doon sa kanto, magpapaprint kami. 10 piso kada page dahil colored. Tapos yun yung gagamitin sa eskwela. So we don't really have a free educational system.
Ni wala tayong pakain. Hindi natin pinakakain ang ating mga estudyante. Dahil meron silang recess. Sa Amerika ho, libre ang pagkain ng mga estudyante. Ini-school bus pa sila. Pagka ang inyong bahay ay more than 1 mile from the school, susunduin, hatid sundo ho yung mga anak ninyo ng school bus sa US. At compulsory ang elementary high school student sa US. Eh dito ho, hindi pa ho tayo compulsory. Marami pa hong out of school youth. Dahil ni baon, wala sila. Yung mga nakikita nyo, nagmamalimos siya sa kalye. Ang mga anak nila, namamalimos na rin, imbis na pumasok sa eskwela.